Sa panahon ng pandemya, sa kaligiran ng krisis pangkalusugan at pampamunuan, naging malaking hamon ang maging malikhain at ilagay bilang prioridad ang sining at panitikan. Ngunit sa mga nakaraang buwan, bagaman tila hindi prioridad, hinagilap at nagningning ang pagtampok sa mga salita at salaysay ng mga Pilipinong nais ihayag ang kanilang pagsipat sa ating mundong tinatakpan ng peking balita at balubaluktot na mga numero at pabatid. Lamang ang likhaan, UP Institute of Creative Writing sa napakaraming mga individual at grupong ginagamit ang malikhaing pagsulat bilang karamay at sandata sa maligalig na panahon. Ngayon ang araw ng pagkilala sa mga digmaang hindi pa naman natatapos ay marami nang napagtagumpayan. Ako po ay si MC De La Cruz. Ako po si Titin Villanueva. At ako naman po si P. Palmos. Samahan ninyo kami sa ikalawang araw ng Balik Tanaw, Pasasalamat, Pagsulong, Likhaan 2020. Ito ang pasasalamat at pagsulong, mga ganap at aklat ng likhaan, UP Institute of Creative Writing. Isa sa mga flagship project ng UP-ICW ang likhaan Journal of Contemporary Philippine Literature. Bukod sa mabusising proseso ng pagpili ng mga akda, isa ito sa kaunting mga journal na malikhaing pagsulat na nagbibigay ng malaking halaga sa mga manunulat na nakakasama sa koleksyon. Nais itampok ng likhaan journal ang pagpapataas sa pananaw ng mga akda ng mga malikhaing manunulat sa Pilipinas. Isa ito sa mga inaabang-abangan na proyekto kapag inilalabas na ang panawagang kada taon.
Resignation letter by Paulo Miguel Tiausas. Wala namang pumipigil sa'yo. Hindi mo naman kailangang umalis. At oo, minsan, kahit ang agila biglang bumubulusok sa tagpi-tagping yero na pinamamahayan ng higanting daga. At oo, di naman yun ang intensyon. Baka gumagapang lang naman ang sawa ng sapantaha. Paakyat sa lalamunan kaya mo naisip na may gantong pakana. Pero ikaw naman ang makakapagpasya. Pero ikaw, pag-isipan mo kaya muna. Punasan mo ang bintana, sabunin din, sabawan ang kasasaing lang na kanin. Tulog mo muna. Baka sakaling matauhan niyang gagamba sa dibdib pagkagising sa malalang panaginip. Mahirap na makahanap ng trabaho sa panahong nagkukubli kahit ang ipis na nakalilisan lamang sa dilim ng kanal. Alam mo bang napipigilan ng ipis ang kanilang hininga sa ilalim ng tubig hanggang sa 40 minuto? Kaya nakakatawid sila sa mga tubo, nakakalangoy at nabubuhay sa estero. At minsan kahit di ina ng tsinelas, nagagawa pa rin kumaripas. Baka may kinalaman sa paghinga. Baka dahil walang nababasag na buto at lampahin mo man ang 4 na paa, may maiiwan pang 2 gumagana. Sapat na kaya yun para mabuhay ka? Kung oo, hindi ikaw na. From Penance by Daryl Delgado. If you really look at it closely, Princess was only a browner, taller Javi with a slightly bigger chest. Kuya and Javi became best friends. I don't know why. I mean, Javi was out of Kuya's league. No one saw it coming. Not me, not Mama. And certainly not Papa. But what was weirder was having to witness Kuya bringing home Princess for a few weeks straight and then Javi the next, because then they basically morph into the same person, the same friend or girlfriend. Kuya only gained out of pity. I mean, I myself had a crush on Javi and wouldn't mind being his girlfriend, but we do not need to go into that. But I can't daydream about kissing Javi and then having his image morph into Princess while I'm mommeling him in my head. I mean, we're classmates. And I can't mommel my classmates. Speaking of mommel, I once saw Javi come into our house wearing lipstick. Yes, lipstick. It was faded, but I could clearly see the redness. I mean, I even think it was the shade that I had. The Sunny's lip dip in Girl Crush. I gave him wipes to clean his lips. He didn't even ask because I was mature like that. No explanations needed. It was also my way of wiping away lipstick Javi from my memory. I mean, I can't imagine momoling a guy wearing a lipstick, but it was clear. He was momoling someone, not me. But someone with the same lipstick shade as me. So, he's practically momoling me for all intents and purposes.
Wuhan, by John Robert Go. On the 23rd of January 2020, Thursday, and 2 days away from the Chinese New Year, the Wuhan government decided to lock down the city. Operation of public transportation like the subway and city buses were suspended. Tianhe Airport and train stations in the city were closed. The virus that by that time has already spread triggered this decision from the local government. On that day, the Wuhan that I know became quiet and almost empty. Around late December 2019, I already saw in one of the WeChat groups I belong a message from Wuhan Health Commission regarding the viral pneumonia of unknown origin. At that time, the number of infected people was low, and there was no casualty yet. Several weeks later, the numbers have drastically increased, and some patients started dying. I am patient 2828, a personal COVID-19 story by H.G. Severino. After 11 days in the hospital, a bout of pneumonia and a major scare, I think I can now be called a COVID-19 survivor. I know of a few others, all attempting to return to low-profile lives in a fearful world, but most choose to remain invisible. There are strong reasons for this anonymity. This disease is one of the most stigmatized and loneliest in human history. Perhaps comparable only to leprosy, where quarantine can be forever. One of my fellow COVID patients in the hospital can't go home because his condo building won't let him move back despite already testing negative for the virus. I am one of the lucky ones who have been able to go home, resume a semblance of my former life, and live to tell the tale. Pasada, ni Jessamy Dilag Domingo. Nakikita mo sila, panlilimos ang kinikita. Dati-rati sa manibela, nakasandig dangal nila. Aanhin ba ang ayuda? Pangako'y puro paasa. Kumakalam na ang sikmura, tubig, almusal at hapunin nila. Kulambo nila'y hamog habang naghahanap ng mugmog. Naninikluhod na pamahalaan, makabiyahe man lang ang iilan. Tumataas na bilang ng mga sasakyan, hindi sa kalsadahan kundi sa tambakan. Animoy, basahan at laruan. Matapos pakinabangan, pusabos ang kinalabasan. Makikita mga kinuba ng burokrasya. Nakagigimbal at nauwi sa disgrasya. Pananambitan nila'y hustisya. Hanggang ngayon, nga pa rin sila. Coronavirus Cantos by Felix Fojas. Canto number 11. For the chosen few, stay home and get fat. For the wretched many, stay homeless and starve. Life is still patently unfair in the time of coronavirus. Kung bakit kailangang magkwento ng manggagamot ni Ronnie E. Baticolon. Alam kaya ng mga kurakot na opisyal ng PhilHealth kung ilang pasyente ang nakikiusap sa amin ng, Doc, sa January na lang ako magpapa-opera kasi nagamit ko na ang PhilHealth ko. Kung sila kaya ang magpaliwanag sa mga bantay at kapamilya ng, Nanay, Tatay, hanggang dyan lang po ang coverage ng PhilHealth ninyo? May pandagdag pa po ba kayo para ipambili ng mga gamot at ipambayad sa mga lab test? Nakita na ba nila ang panlulumo sa mukha ng mga asawa at anak sa sandaling malaman ng mga ito na hindi approved ang PhilHealth claim
dahil lang nagmintis ng isang buwan ang kontribusyon? Paano na lang ang mga pasyente naming umaasang makapagpa-admit sa PhilHealth ward dahil iyon lang ang kaya nilang pag-ipunan para sa mga mahal nila sa buhay? Malaking tipid iyon sa kanila dahil walang dagdag na singil ang professional fee. Sana man lang makarating sa mga buhaya ang mga kwentong ito para tumatak sa isip nilang hindi lang sila magnanakaw at mandarambong, kundi mamamatay tao. From What I Wanted to Be When I Grew Up, A Writer's Early Apprenticeship by Cristina Pantoja Hidalgo. My personal world expanded when I entered elementary school. No longer was I confined to the airy little room beside our sala, which served me as a kind of playroom in that dim, slightly dilapidated old house in San Juan, or to our backyard with its patches of cracked cement, bordered by siniguelas, bayabas, and santol trees. Nor was Tita Pasitas the only company I kept. One page of the baby book, which my mother kept faithfully for me, has the words, "My first day in school," printed in pink and blue letters on top of one page. And under them, in my mother's hand, is the name of my first school, St. John's Academy, and kindergarten class, enrolled July 1949. I was almost 5 years old. Taped to this same page is a piece of lined paper with the letter A, written many times over, in pencil, with an unsteady, childish hand. Below this are apples of different sizes covered with red crayon smudges, and a single apple covered with a green crayon smudge. There is a number written in black pencil at the very center of the page. 80.
I assume that someone must have explained to me what the number meant. 80%. Good enough. Mula sa Aishitemas, mga dagling sanaysay sa Danas, Japan. Romulo P. Bakiran Jr. Isang seryosong estudyanteng nagka-girlfriend sa Pilipinas ang humingi ng payo kung paano ba mahalin ang Pilipina. Lagi daw kasi silang nag-aaway kahit totoong mahal na mahal niya ang babae. Nakatakda na nga ang kasal nila sa 2018. Mag-iipon ng kaunti ang Hapon, ang Pilipina ang pupunta dito sa Japan. Nagtulong kami ni Remy sa pagre-review sa kanya ng Filipino Love 101. Tanong namin, paano mo sagutin ang I love you ng girlfriend? Ang sabi niya, salamat. Naku, mali yun, sabi namin. Dapat, I love you too. Next na tanong, ilang beses ka mag-I love you? Minsan isang buwan. Mali na naman. Dapat araw-araw. Nabaliwang Hapon. Ganun pala yun? Sabi namin, oo. Nakausap ko ang isang Haponesang ayaw na mag-asawa ng Hapon matapos makaranas ng pag-ibig ng Pilipino. Malamig daw ang lalaking Hapon. Madalas nga raw na ang babae ang naniligaw sa lalaki. Unthinkable ito sa Pilipinas. Pero sabi ng kausap naming siya ang hinabol ng Pilipina. Pinagpayuhan din namin ang binatang Hapon na tawagan ang girlfriend kung kaya niya ng 3 beses sa isang araw. Pagising sa umaga para sabihin na kagigising lang niya at papasok na sa trabaho, dapat tapusin ng 1 minutong usapan ng I love you. Tatawag ulit sa tanghali para sabihin na kakain na siya ng tanghalian. Dapat tapusin ang maikling usapan ng I love you. Tapos, bago matulog sa gabi, tatawag ulit para sabihin na inaantok na siya at malapit ng matulog. Dapat, matapos ang mahaba-habang usapan tungkol sa ginawa sa maghapon ng I love you very much. At sasabayan ng 1 dosenang I love you, I miss you, icons. Kung hindi kayang gawin ito ng 3 times a day na call, pwedeng 2 na lang, sa umaga at sa gabi. Pero krimen ang hindi tumawag ng kahit minsan. Nakakapagod naman, sabi ng Hapon. Sagot namin, kaya nga may Viber.
National Writers Workshop ay matagumpay na nailunsad at naisagawa sa virtual world nitong Oktubre. Tumutok din ang UP-ICW sa pagpapayaman ng online resources dito sa website na panitikan.ph. Binuo ang Filipiniana ang online repository ng mga libreng librong pampanitikan. Inilunsad din ang PAN o ang panayam sa panitikan sa panahon ng pandemya. Inaasahan ding magkakaroon ng online at physical version ang binuong likhaan UP-ICW Mobile Exhibit na magtatampok sa pinagmulan, kasalukuyan at patutunguhan ng UP likhaan. Samantala, ang ganap ay ang serye ng mga pagtatanghal ng mga malikhaing akda online na umaandar sa iba't ibang tema na kaugnay at lampas sa COVID-19. Naging pagkakataon ito upang makilala ang panitikan at sining ng iba't ibang mga baguhan at veteranong artista, gayon din ng mga manonood na nakikipagkaibigan sa panitikan at sining, habang binabaka natin ang iba't ibang antas ng quarantine at paghahanap ng lunas sa ating iba't ibang sakit. Sa pagkakataong ito, ang ganap ay tututok sa ilang akda ng mga kasama natin sa UP Likha. Bulaklak ni Roland B. Tolentino. Bulak na lumalaklak. Hala, halakak. Bubunga ang bungisngis ng wangis at langis. Bula ng hula. Hula ng bula. Hulabalu, balahura. Bulaklak na humahalakak. Halakhak ng bula. Balahurang bulaklak. Bulaklaking balahura. Hala, halakhak. Hala, bulaklak, hala. Laklak pa ng bulaklak. Laklak pa ng halakhak. Ang bulaklak. Tumatangis ang luha ni Boyet habang nagtitirintas ng bubot na sampagita. 7 taon pa lamang siya, di na nag-aaral. Di pa nakakatuntong sa paaralan. Ititinda niya ito hanggang madaling araw, hanggang maubos, hanggang bumuka ang butil ng sampagita, ang bulaklak. Tumatangis ang luha ni Albina habang isa-isa niyang tinatalukap ang bulaklak. Mahal niya ako, hindi niya ako mahal. Hindi niya ako mahal. Iniwanan siyang nasa 3 buwan ng kanyang inaakalang walang asawang boyfriend. Siya na kaswal sa SM, kumikita para sa buong pamilya. Siya na pag-asa ay naubusan ng pag-asa. Ang bulaklak. Tumatangis ang luha ni Georgie habang isa-isa niyang nilulupi ang crepe paper, gagawing bulaklak. Sa bawat pagdiin ng lupi, may naaalala siya sa tanging lalaking minahal niya ng ganito, higit pa sa mga nauna. Siya na nagmahal ay hindi minahal ng pabalik. Iniisip niya na napakatanga naman niya. Ilang ulit na siyang nahuli sa sariling bitag na nag-iisang nagmamahal, ang bulaklak. From Chapter 9, House of Sadness, in the forthcoming novel, White Lady, Black Christ, by Charleston Ong. Lorenzo told Chester ghastlier tales he'd heard from other cabbies about picking up women in white along the streets, who moments later would turn into bloody pulps on the back seat. There was that passenger who allegedly asked her cabbie to wait a bit for her to retrieve the fare from inside her home. He waited for ages and finally inquired from the people inside the house, who said that the person he described had long ago died in a car wreck. But the tale that stayed with Chester, he was no longer certain whether he'd heard it in full from someone or made most of it up, was of the cabbie who decided to enter the gate of the house where he dropped off the woman in white after waiting an hour for the fare. Past the courtyard, he saw a rundown antiquarian house that was unoccupied. He was scared out of his wits and tried to flee. But every time he reached the gate,
he would be overcome by a terrible sadness that forced him to remain within the premises to await the woman. He finally lost all fear. He said, and stayed for what seemed an eternity, surviving on food that would appear on the dinner table. The neighborhood watchman found him, sprawled unconscious on the courtyard next morning. He awoke at the hospital days later, vomited flowers, and became a healer. May mga araw na gaya nito. Vlad Gonzaga. Anong kwento mo? Alam kong palagi mo itong itinatanong sa marami. Sa iba, maliban sa akin. Gusto kong isiping darating ang araw na itatanong mo rin ito sa akin. O itatanong muli. Kung kailangan kong tumugon, siguro ay magsisimula ang kwento ko tungkol sa mga naikukwento na natin noon-noon pa. Tungkol sa maraming salaysay na nabasa o napakinggan na. Lungkot, sakit, alaala, pag-ibig at kung paano ang lahat ay bumabalik-balik sa mga imahe ng tubig. Tubig. Gaya ng ragasan ng pag-alala sa mga saglit ng pigati. Parang alon. Alam na natin ito. Minsan halos hindi madama, tahimik. Iyon pala'y umaatras lang at bumubuelo, naghahanda para sa pag-atake. Kasama na sa ating pagkatuto ang pagtansya sa kung kailan mas malaki ang posibilidad na humampas pabalik sa atin ang lahat-lahat ng mga bagay na inisip nating napakawalan na. Gusto kong isiping habang tumatagal, mas humuhusay tayo sa pakiramdam. Sa asul na silid, naghambing tayo ng ating mga panumba sa iba't ibang larawan at eksena. Dagat at langit. Nagbibigkis ng buwan sa mga magkaiba nating halimbawa ng nabasang nobela o napanood na anime o pinapakinggang kanta. Beach sa Australia, akda ni Murakami, mga Shinigami at Sailor Scout, mga sci-fi series na time traveler sa iba't ibang mga multiverse at mga video game Blue Robot Bomber na handang humarap sa pulu-pulutong na robot masters. Hanggang sa ang daloy ng pag-alala mapupunta sa ito. Sa mga alon na nuninipis na buhok. Paalalang hindi na tayo bata at patuloy tayong kumain. Sa angat baba ng mga dibdib at paulit-ulit na ritmo ng mga halik, panandang may isang mas naunang makahuli ng ito. Sa gitna at palibot ng lahat, kumakatok sa bintana ang banayad na patak. Minsan, madaling isiping isa itong babala. Gumising. Isa lamang itong panaginip. Maaari, gusto ko rin isipin, maaaring ang pagkatok ang garantiyang ang lahat ng ito ay tunay na nangyari. Isang banayad na paalalang, sige, huwag mag-alala. Tumabay ka na ng tulog. Bukas, pagising mo, narito pa rin ang lahat. Lahat ng dagat, langit, ng alaalang inaalala mong mawawan. Paalam Milky Way by Ramon Guillermo. Otomatikong dumidilat ang aking mga mata sa distansya ng 100,000 taong ilaw mula sa planetang daigdig. Gumising ako para lamang magpaalam sa iyo mula sa aking durungawan. Nakita ko ang iyong larawan sa mga aklat noon, sa mababang paaralan at sa screen ng computer. Inaalala ko ilang libong taon na ang agwat ng mga memorya sa aking utak. Mas matulin ang paghagis ng aking katawan sa kalawakan kaysa pagtawid ng kuryente sa pagitan ng mga neuron sa aking utak.
Mas mabilis kaysa pagdugtong ng dalawang simpleng kaisipan. Paalam, Milky Way. Binigkas ko. Ngayon lang. Kanina pa. Noon. At tagal na.